Nako, Lacson, ipapasubpi na po si Marcoleta at ang di umano na sinasabi testigo niya. Ibang klase ka talaga, Lacson. Ibang klase ka talaga, Senator Ping Lacson. Di ba? Samantalang yung iba, nang dami naman binanggit na pangalan dyan, ha? Hindi mo pinapasubpi na. Bakit ito? Si Orly, binanggit lang kasi pangalan ni Romualdez, ipapasubpi na muna. Eh, paano naman si Jinggoy, yung nagbanggit sa kanya? Ipasubpi na mo naman. Ipatawag mo naman si Romualdez dyan. Bakit ayaw mo, sir? Sir, napapansin ka natin na paghahalataan na po kayo, sir. Sa bagay, obvious naman, kahit hindi na natin punahin siya, di ba sabi ko nga, nung alyansa, magkasama sila ni Tito Soto. Tama? Ando si BBM, kinakampanya sila. Eh, ano ba si BBM? Pinsan ni Romualdez. So, ibig sabihin, nakakaya nga naman. Sir, obvious na, sir. Aminin mo na, sir. Para wala, hindi na kami sir, hindi na kami nahirapan, actually, hindi na kami nahirapan mag-isip eh. Para ng iba, hindi na po tayo makapandaya. Hindi na po tayo makapanloko. Hindi naman siya nanloloko eh, no? Hindi naman siya nandadaya eh. Pero yung act niya, yung kinikilos niya, yung base sa kanyang mga sinasabi dyan, eh sir, nakakadaya sir. Maski ako, nadadaya ako eh. Ganun ba? Ipapasubpi na, bakit? Diba? Isipin mo, imagine mga kababayan. Okay, walang problema. Ang laban na to, yung issue na to, nalilis na sa flood control. Na kay Senator, eto pansinin nyo ang dami po nagko-comment na ngayon. Libo-libo na. Dati, daan-daan lang libo-libo na. Ang tunay palang may kasalanan sa flood control, hindi pala mga Romualdez, wala pala. Alam mo sino? Si Marcoleta pala. Aba, naggumawa pa sila ng istorya oh. Kasalanan daw ni Marcoleta to kung bakit kung bakit nagkaroon ng investigasyon. Pinipilit niya daw, sa kanya daw galing si Diskaya, ang dami nilang senaryo. Wala naman daw talagang, yung SONA daw, eto nababasa ko lang to nabasa ko sa isang malaking page yan, dami nag-share eh. Yung SONA daw, nagbanggitin ni Marcos yung SONA, mahiya naman kayo, hindi daw yun ang binabanggit ang administrasyon. Ang binabanggit yung dati pala mga Duterte. Ngayon daw, pinasok ni Marcoleta tong administrasyon, kaya daw, alam ni Marcoleta, siya lahat ang punot dulo nitong kasalanan. Si Marcoleta daw tumanggap na maraming pera para hindi imbestigahan yung Duterte. Kita nyo yan, mga kababayan. Harap-harapan po nanay, tatay, harap-harapan po tayo niloko nila. Ang sakit, wala tayong magawa. Nakaupo sila na Tatay, nakaupo po sila ngayon. Niloloko nila tayong lahat. Diba? Ibig sabihin mo, yung baha nating nakita, nung umulan na malakas, hindi po kasalanan ng politiko yon, kasalanan po ni Rodante Marcoleta yon. Yun ang gusto nilang palabasin po. Ang iniisip kasi nila, total naman ang tao madaling ma-brainwash eh. E di i-brainwash natin na lahat ng ito kasalanan ni Senator Marcoleta. Ganun po tayo niloloko ng mga to. Hindi kasi palabas ito ng mga Biblia eh. Oo. Kaya walang mga puso tong mga to eh. Walang kaluluwa eh. Totoo. Kung may kaluluwa, hindi ho gagawa ng ganyan yan. Senator Ping, patunayan nyo po may kaluluwa kayo. No? Isa lang po tayo. Isa lang po ang buhay. Pag namatay po tayo, mapupunta sa langit o mapupunta sa impyerno. Patunayan nyo naman po may kaluluwa kayo. Ipatawag nyo naman po si Romualdez. Hindi na para pagbintangan eh. Sir, bilang hinihiling namin mga taong bayan, bilang Blue Ribbon Chairman Committee kayo, sir, inaasahan namin na makapagpaliwanag naman si Romualdez. Huwag sa social media. Gusto namin marinig yung paliwanag niya na alam ba, andyan si Romualdez, nakaupo dyan. O Orly, anong sinasabi mo sa akin na naghahakot ako ng mali-malitang bag? Asa ng patunay mo? Asa ng ebidensya mo? Asa? Ipapareview CCTV. Kung wala, o wala pala, ba't mo ko bibintangan? Ngayon, magkakaso ngayon si Romualdez kay Orly. Yun, pwede yun. Kung hindi ba patunayan ni Orly, pero anong kinalaman ni Marcoleta rito? Eto ba pinilit ni Marcoleta? Uy, Mike Defensor, Orly, tumistigo kayo. Tinawagan siya, hindi siya pinilit. Nakakaintindi ba kayo? Ang gagawin nila, pilit nilang aanuin si Senator Rodante Marcoleta pababagsakin. Bakit? Kasi natutuklasan na yung big fish. Natuklasan na yung big fish, babagsakin na si Marcoleta para kasi wala namang buwabanggit sa big fish eh. Si Erwin, di binabanggit yung big fish. Si Soto, si Lacson, di binabanggit yung big fish. Kung sino bumanggit sa big fish, pinapalitan nila, pinaparatangan nila. Ang para pasugurin yung mga taong bayan sa kanila,
Magagawa sila ng mga Facebook page na post. Sila mismo ang account nila. Katulad na lang isang senador, sabi ng isang senador, ay kailangan imbestigahan yan. Peki yung subpina, ay peki yung notaryo, sabihin, peki din yung statement. Kahit alam niyo totoo. Kaya niya sinasabing peki statement para yung mga tao madala. Isipin nun, million din madadala ko, million din maluloko ko. Ganyan yan mga yan, ganyan katutusan mga yan. Para ilihis yung issue talaga. Sabi na iba, nagpapakaaso ka nagpapakaaso ka kay Romualdez. Ito, sabi ni Kiko, basahin natin sabi ni Kiko. Ayan si Kiko. Sinabi ni Kiko Barsaga, masyado ka nagpapakaaso na kay Romualdez. Papakita ko sa inyo Halatang halata ako mga kababayan. Imagine, pag sila Jinggoy, okay lang. Mapangalanan. Teka lang Pag sila Jinggoy, okay lang mapangalanan. Walang sabpina. Pero pag si Senator Marcoleta, yung testigo niya, mas mauuna pang makulong kaysa dun sa pinangalanan. Ang titindi nyo. Grabe po mga kababayan sa nangyayari ngayon. Iba na po. Ito. Tama. Mas naunang pakulong si Orly Ortega kaysa kay Romualdez. Tuta ka talaga. Tuta ka talaga ni Romualdez. Sabi ni Kiko, di ba? Korte, ipapasumpina si Gutesa at si Senator Marcoleta. Lacson, ayan, Intindi nyo? Di ho ba? Ito ba pinagmamalakin yung chairman? Harap-harapan tayong, Sir, hindi naman namin sinasabi pinag-iinitan mo si Marcoleta, na unfair lang, sir, unfair. Ipatawag mo naman si Romualdez, sir. Bakit? Hindi mo kayang patawag kasi pinsan ng alyansa mo na si BBM? Kasi nanalo sila kasi malaki utang ng loob nila kay BBM. Inangat yung kamay, alyansa, iboto natin si ganito. Laki utang ng loob ng mga yan kay BBM. Siyempre, titirahin mo ba yung pinsan? Hindi mo pa titirahin ng pinsan. Gagawa ka ng paraan. Para, sabi ni Lacson, sabi ni Soto, walang sisinu-sinuhin kami. Di nag-arap ng testigo. Sino pangalan mo testigo ka? Ako po si Juan. Sino nangurakot? Si Jinggoy, good. Wala subpi na yan. Okay na yan. Jinggoy, kasuhan si Jinggoy. Kasuhan si Joel Villanueva. Next, sino testigo? Ako po si Pedro. Sino kakanta mo? Si Colonel ganito, si Colonel Sabot. Ipatawag yun. Sino pa? Si Maria, ipatawag si Maria. Sige, okay na. Next, sino pa testigo? Ayan na, dumating na si Juan. Si Juan po. Sino alam mo? Nagakot po pera si Romualdez. Oy, hindi. Isusumpi na kita. Sino mo? Si Senator Marcoleta po. Pati si Senator Marcoleta, sumpi na yan. Hindi, wag kang mag-protection program. Wag, isumpi na ka. Next. May next na naman, si Pedro. Pedro, sino ikakanta mo? Si ganito, senador yan, senador. Sige, okay lang, senador. Sige, okay. Okay na yan, kasuhan, mga senador. Sample lang senaryo lang to ikaw naman, Judas, halika Judas. Pasok Judas. Sir, sino ikakanta mo? Si Saldi po, pati si Romualdez. Ay, isumpi na to. Isumpi na ngayon din. Sino umakot sa testigo? Si Senator Marcoleta. Isumpi na pa rin yun. Hindi po pwede yan. Kahina-hinala sinasabi nito. Kahina-hinala sinasabi ni Judas. Napansin nyo? Ganun nangyayari, sir Huwag nga kami. Ganun nangyayari pag si Bonjing binabanggit Bakit ganyan kayo? Sige nga, sir, patunayan mo kung hindi tama hinala namin. Ipatawag mo sa susunod na hearing si Romualdez. Sige nga, sir. Abangan natin kung papatawag niya. Patawag, sir. Pag hindi mo pinatawag yan, sir, isa lang ibig sabihin yan, sir. Tama hinala ng marami. Kasi Kiko Barsaga, baka nagpapakaaso kayo. Bakit ikaaya tatawagin namin si Romualdez? Sir, hindi para pagbintangan. Huwag kayong guilty, huwag kayong defensive. Gusto naming marinig sa aming tenga na wala siyang kasalanan.
kapag napatunayan walang kasalanan si Romualdez, ako mismo araw-araw magbablog sa kanya, ipagtatanggol ko siya. Huwag niyong pagbintangan tong taong to. Inosente to. Sir, pangako yan. Promise yan, sir. Promise yan, sir. Lahat ng laman ng vlog ko, puro siya. Basta ipatawag niyo lang siya para kausapin at tanungin. Hindi para pagbintangan. Tama ba, sir? Tama ba? Oo. Pakinggan natin to. Tayo ganun fully na Napag-alaman ko na kasama pala sa function ng executive judge, in this case, City of Manila, kasi Ermita, Manila yung address noong ni Atty. Spera. So, kasama pala sa function niya yung mag-imbestiga ng violation ng mga dokumento patungkol sa yung pagnonotaryo, yung mga notarized documents. Sir, huwag kong palilimin, sir. Doon sa Manila na yon, napakadami notarized doon, nagdonotaryo. Huwag kong palalimin. Naipaliwanag ni Senator Marcoleta yan. Ang dito, hindi binabalita sa TV yung pinaliwanag ni Senator Marcoleta sa Net25. Bakit di nyo binabalita? Madadaya kayo. Madadaya kayo. Diba? Oh, halata na namin kayo. Pati si Senator Marcoleta, i-issuean pa. Ay, Diyos ko po, halata na kayo. Matandang senador kami. Ha? Manipula namin mga tao. Bugok. Hindi na uso yun. Technology na kami. Sakop kami. Sa hula ni Propeta Daniel, ang sabi, sa panahong yon, lalago ang kaalaman. Ang mga tao, paparot, paparito. Sir, sakop kami ng hula na yun. Ang tao lalagong kaalaman. Di ba? At ang iba ay magpapakasama. At ang iba, yung mga matatalino, magpapakamangmang. Sir, hindi kami yon. Baka kayo yon. Di ba? May hula Biblia eh. Kaya nilalagyan ko ng Bible reference. Kasi totoong Biblia eh. Yeah? Ito mga to, niliniwala sa Biblia to eh. Maniwala kayo. Si Senator Cayetano naniniwala. Ito mga to, hindi naniniwala. Tanungin mo kung naniniwala sila. Naniniwala ako sa Biblia? Pag sinabi niya oo, hindi siya naniniwala sa Biblia, maniwala ka sa akin. Hindi ganun sagot nun. Naniniwala ka ba sa Biblia? Oo, mali ka na sagot. Hindi ko tuturo sa'yo kung anong sagot. Hulaan mo kung anong sagot doon sa tanong na yon. Naniniwala ka ba sa Biblia? Pag sinabi mong oo, mali ka doon. Ha? Yan sabi ko sa'yo. Ang sagot doon, secret. Nasa puso ang sagot doon, Brad. So, ipaubaya namin yung aspeto na yon para malaman kung totoo bang sinasabi ni Gutesa na humarap siya sa notaryo publiko at kontra naman sa sinasabi noong sinasabing nag-notarize na hindi. So, i-resolve yun ng executive judge, si Judge Carolina Sison, no? Siya yung executive judge sa Manila. Nakikipag-ugnayan kami sa kanya. Titingnan namin kung makakakuha kami ng kopya sakaling ma-resolve niya yung issue na yon. Ang dinig ko nga, early next week, magpapalabas siya ng mga subpoena kay Gutesa. In fact, pinakuha niya yung address ni Gutesa kasi wala doon sa, hindi niya makita sa affidavit. So, binigyan namin sa opisina niya yon at mag-i-issue ng subpoena kay Gutesa, kay Atty. Spera, and probably, pati kay Senator Marcoleta kasi Nilalakad na talaga nila kay Senator Marcoleta, nilalakad niya, no? Samantala yung pinangalan sila Jinggoy, mga senator, wala silang pakialam doon. Basta pag pinangalan si Bonjing, doon sila nakapokus. Kay Bonjing lang tayo, ha? Titignan natin kung sino, ha? O, sino pinangalanan niya? Si Bonjing ba? Hindi si Bonjing. Hayaan mo siya. Nakatutok tayo doon sa papangalanan lang si Bonjing. Sir, pinangalanan si Bonjing. Sino? Si Pedro Judas. Si Pedrong Judas. Si pinangalanan si Bonjing. Ha? Pinangalanan? Hindi po pwede yun. Teka. Sino may dalang senador niyan? Yung isang senador siya dala. Ipasubpi na yon. Mag-post ka sa Facebook. Ngayon din. Asa yung team natin? Wala naman siyang Facebook eh. May Facebook siya pero hindi naman siya huwag niyo akong lokohin. May Facebook kayo, hindi na kayo busy na kayo, taga-basa na lang kayo. May taga-post kayo. Patawag yung IT na taga-post ko. Mag-post ka ngayon din. Bilisan mo. Ano sasabihin, sir? Sabihin mo na
Yung testigo na lumitaw na sinabi ko kunwari, hindi ako satisfied. Bakit, sir? Para maniwala yung mga taong bayan. Bakit? Maniniwala ba siya? Oo naman, maraming bumoto sa akin eh. Mapapaniwala yon. Paano yan, sir? Atakin si Marcoleta. Yun nga gusto namin, atakin si Marcoleta eh. Sa yung issue malihis. Huwag niyo ang paniniwala na senaryo lang to ha. Hindi sinabi to ng sino man, si Ping Lacson o sino man. Ano, ha? Akin lang to ha. Damahin nyo lang ha. Kung ganun talaga nangyayari ha. Gusto ko yung mga puso nyo maunawaan nyo. Okay, tuloy yung senaryo. I-post mo ngayon sa Facebook para yung mga tao mamanipula. O sige, ipopost ko na. Good. So, sir, yung kalajing ko, ipopost ko ba? Hindi na. Naniwala na yung mga tao na yun na nagnakaw eh. Kasi dati na nagnakaw yun eh. Di ba? Hindi sila naniniwala na acquitted yun dati. Na-acquit yun. Hindi. Para malis yung ano. Bakit dati, sir? Bakit, sir? Ba't natin ginagawa to? Para si Bonjing. Ano ka ba? Nanalo kami dahil yung pinsan nun. Si PBM. Nanalo kami sa senador namin pagka-senador. Huwag mo idadamay si Bonjing. Eh, sir, halatang-halata naman, sir eh. Si Bonjing talaga may kasalanan eh. Kaya nga, kahit halatang si Bonjing may kasalanan, ayaw namin kasi nga hiyang-hiya kami kay BBM. Tinaas kamay namin yung eleksyon, no? Tinaas yung kamay namin ng eleksyon. Haka ko lang yan, ha? O ano kayo ngayon? Siya yung nagpresenta sa kanya bilang testigo. Kumbaga parang hindi din po tayo ganun fully nagtitiwala doon sa mga binanggit niyang mga pahayag sa pagdinig kasi nga po may gantong lumutang na questionableng paglalabas po niya ng mga testimonya. Hindi naman kasi alam mo yung kanyang affidavit, sinumpaan niya rin naman yun sa Blue Ribbon eh. So, para makabawi siya, kuwari alam din niya yun. Sinumpaan naman din sa Blue Ribbon eh. Kung sinumpaan naman pala sa Blue Ribbon yun, bakit kailangan mo pang imbestigahan, isumpina yung notaryo? Kung talagang alam mo naman pala sinumpaan, nakikita nyo yung dilema, ibig sabihin, gusto mong pagdudahin yung mga taong bayan sa naririnig nila. Tama ba? Haka ko lang yan, sir. Yung aspeto na yun, wala akong nakikitang problema. Dangan nga lang, kung mapapatunayan na nagsinungaling siya doon dahil tinanong siya ni Senator Marcoleta, ikaw ba'y nagtungo sa notaryo? Ikaw ba mismo nagpanotarize? Sumagot siya ng opo. So, ibig sabihin, kung sa aspeto na yun, kapag sinungaling siya, assuming na totoo yung sinasabi na to ni Espera, kasi hindi naman tayo para maghusga doon. Bahala na. Hindi na para maghusga. Ay, Diyos ko po. Si executive judge na mag-determine kung sino sa kanilang dalawa nagsasabi ng totoo. Apo. So, assuming na totoo si Atty. Espera at nagsinungaling si Gutesa sa komite na sinasabi niya nagpanotarize siya pero hindi naman pala, medyo maski paano, magiging suspect yung kanyang testimonya, yung kabuuan. Kasi mismong mga abogado, sinasabi na pagka nagsinungaling ka sa isa, parang may implikasyon na pwede. Sir, subukan mong yung affidavit Sir Gutesa, subukan yung palitan yung kunwari lang to Sinari lang to. Subukan yung affidavit nyo, Sir Orly Gutesa Regala. Subukan yung palitan yung pangalawag na Romualdez pati Saldi. Subukan nyo magbanggit kayo ng senador. Tsak na tsak yan! Gustong-gusto ng mga nagpapakaaso kay Bonjing yan! Oy! Safe na ang ating bossing! Safe na! Ano nakalagay sa affidavit? Wala na, sir, si bossing. Okay na, huwag mo na isupin na yan. Save na yan. Sir, sino ba binanggit niya? Sir, 2 senador dinawit niya. Ayos! Sinari lang yan wala akong sinasabi senador dyan Ayos! Sige. Okay na. Sir, susupina ba natin? Hindi mo na supina, naniniwala na yung taong bayan Ano ka ba? Susupina mo pa? Ba't natin sinupina si Marcoleta? Para nga malihis yung usapan. Ano ka ba? Ikaw pipinutin kita Naging sekretary pa kita. Hindi mo ba alam, tumanda na ako sa Senado, wala nangyari sa Pilipinas. Hindi mo ba alam yun? Sample lang yan Hindi ikaw tinutukoy ko dyan, Pampilo Baka angkinin mo yan. Wala ako tinutukoy doon, senaryo ko lang yan. Natutunan ko yan kayo, hindi magbanggit ng pangalan. Yung pagkakilala lang. Doon kay school bukol mo, na magaling magpalusot, na sinasabi, pag nabuko siya, ay wala niya ako binabanggit na pangalan Pati yung broadcaster na matandang gurang na malapit ng hukayan ng lupa,
nagsasabi rin, wala niya ako binanggit na pangalan eh. Ako rin, wala ako binabanggit na pangalan. Tumanda sila na senador na wala nangyari sa Pilipinas. Tumanda silang senador na walang nagawa sa Pilipinas. Tapos, ngayon lang kayo magsisimula mag-imbestiga? Imposible! Hindi kayo nag-iimbestiga. Anti-Duterte lang kayo. Wala akong pinangalanan. Pahinga si Marcoleta. Konting hapyaw lang para may matutunan kayo. Ampad pa yun eh. Diyon, ano? Sige po, hinahanap daw po. Pagkatapos, yung sinasabi niya, yung notarial yung notarial details niya, hindi raw siya yon. Opo. Ibig sabihin, si Gutesa, kinuha niya yung stamp na yon, itinatak niya doon sa mismong lugar na kung saan siya magnonotaryo. Saan niya kukunin yun kung hindi bibigay sa kanya? Pagkatapos yung dry seal. Yes, isa pa yun. So, ibig sabihin, si Gutesa pumasok sa kanilang opisina, siyang naglagay ng dry seal. Kung yun ang pagbabatayo natin batay sa kwento nila. Paano magagawa nung Gutesa? So, ibig sabihin, sila rin ang gumawa nun. Ngayon, kung sino man yung pumirma doon at hindi nga siya, pananagutan ng abogado. Sana mapakita para malinaw. Sige po. Alam ko meron tayo yan eh. Habang hinahanap yun, ano ang implication, anong epekto noong hindi pala, halimbawa lang, for the sake of argument, na hindi talaga notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa salaysay? Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Ayaw man niya. Alam din naman ni Lacson yan eh. Kaso nga lang, kahit alam na niya, gusto niya pa rin ipasumpina yung notaryo. Para yung taong bayan niya naman, sampina, salitang sampina. Akala yung sampina, katumbas sa mga isip nun, kulong. Hindi napapaliwanag nila kung ano yung sampina eh. Ang sampina po kasi, ayaw nilang ipaliwanag yun sa mga tao kung ano yung sampina. Ewan ko kung bakit di nila pinapaliwanag yun. Para pagkamalan niya naman, yung sampina, katumbas nun, kulong na talaga. Parang, sampina! Talagang mabigat eh. Sampina! Talagang may B sa kapi. Matunog eh, no? Hindi niya pinapaliwanag eh. Ang sampina ay isang dokumentong legal na inisyu sa isang hukom, korte o iba pang otoridad na may kapangyarihan upang magpataw ng magpapakita ng mga dokumento o pagpapakita ng mga saksi sa isang paglilitis sa pagdinig. Sa batas, ang sampina ay gumagamit upang magpataw ng pagpapakita ng dokumento. Ang subpina ay maaaring magpataw ng pagpapakita ng mga dokumento na may kaugnayan sa isang kaso o paglilitis. Magpapakita ka lang. Pero ang nakakaroon nito, sarili mong komite. Nasa doon si Senator Marcoleta sa sampina mo. Walang kawalan ng respeto yan. Ganyan pala laban aabangan namin. Pag ikaw may hinarap na testigo dyan, pag hindi kami satisfied, papasampina rin namin yan. Senator Marcoleta, isampina mo rin yan si Lacson. Pati yung testigo ko sakali may harap yan. Kung wala man iharap yan sa kanila, yung ibang kasama niya, pag may iniharap, isampina nyo kagad. Investigasyon kagad. Imbis na investigasyon yung taong binanggit, pagharapin, ang mauuna pa pala, yung teting naman talaga. Ang lupit. Di ba? Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Okay. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Sa makatwid, kahit na walang notaryo yun. Okay. Kahit walang notaryo yun, hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya doon eh. So, kung titingnan mo ngayon, parang yung kung tatawagin yan sa legal term, surplusage, sabi nila. Surplusage. Ibig sabihin, with or without that, nananatiling valido yung kanyang yung salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, na sumumpa siya. Sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. Nanonood ng taong bayan nung mga sandali na yun. Di ba? Tama po. Hindi lamang ibinigay yung mismong sworn statement, ito ay pinabasa namin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo kanina pa, kailangan walang malaktawan.
Ayun. Sinusundan namin yung pagbabasa ng kanyang statement. Hindi, ang paliwanag ng iba, kaya daw nilaktawan, naputol daw kasi si Marcoleta daw may kopya. Mga bugok talaga. Kaya nilaktawan nyo kasi naputol, maarim yung pagka-print na wala. Pero may kopya nun, yung maraming senador. Kayo naman. Ang hirap sa mga senador, hindi pinapaliwanag yung ganong problema. Dahil recorded yun. Recorded yun. Paano kung halimbawa, tingnan natin ang record, yung isang linya na wala. Pagkatapos sa susunod na linya, wala na naman. Kulang-kulang yung binasa niya. Pagkakaroon ng problema doon. Ayun. Kaya ako pinaulit sa kanya. Ulitin mo, dahan-dahan ka lang. Para recorded. Sa kanya yun, salita niya yun eh. Ito sa ano to? Okay na raw. Ipakita natin sa television yung binabanggit. Ito ulitin ko Ito bibigyan tayo ng reaction sa video na to, ng commentary, ng mga pagpuna sa kanilang mga mali at mga bagay na mabubuting ginagawa. Masama man na mabuti, punahin. Ibig sabihin, tayo ay nagbabalita. No? Hindi tayo para dito ay nagpapaikot-ikot at papaligoy-ligoy. Hindi katulad nila paligoy-ligoy. Yung dokumento. Ito. Tingnan mo, panumpaan sa lensa, tingnan mo. Pinakahuling, yung huling pahina. Nandun yung... May pirma. Yan. Ilaki mo nga yun. Ayun, meron nakalagay doc number. Opo. Sinumpaan at nilagdaan, Hindi yung doc number nasa baba. Doc number 255. Doc number 255. Paano makukuha nung ano yung number ng document. Kasi makikita mo sa notarial register, susundan mo yun eh. Ang pinanggalingan mo siguro 254. So ngayon sa kanya 255. Page number. Page 58 sabi niya yata. Book number. Ano ba yun? Hindi ko po maintindihan. Parang letter D. Saan kukunin ni Gutesa yan? Gutesa. So ang nag-provide yan, yung notarial stamp, kung sino man yun, kung wala man yung abogado, may sekretarya siya, at saka yung sinasabi ko sa yung stamp na yun, yung kulay asul. Yun ang detalye ng notarial commission niya. Ibig sabihin, si Gutesa, nakuha niya yung stamp na yun, siya mismo nag-stamp. Tignan mo may stamp ang hirap pikein yan. Ang hirap pikein niya, may number Pichi, attorney, sabi mo, hindi ka pumirma niyan. Totoo naman, hindi ka pumirma niyan, sekretary mo. Pero, ikaw pa rin ang may pananagutan niya. Marami mapapaya dito pag hinarap sa Senado to. Na ganun. At nakuha niya yung doc number, nakuha niya yung page number, nakuha niya yung book number. Pagkatapos, dyan sa mismong lugar ng detalye na yan, meron dry seal yan. Or yung dry seal. Nakita niyo may dry seal? May dry seal. So, sa mga tweet, pati dry seal, nakuha ni Duterte. Paano niya mapapasok yung opisina? Yun daw pong pirma. Kung sasabihin niya na hindi niya pirma, nasa sa kanya yun. Pero, hindi po pwede na si Duterte ang pumirma niyan kasi sila nang gumawa lahat eh. Ayun. Tapos may kasalanan dyan ang notarial... kung sino man doon sa... Kawawa naman. Naku po. Ako sa experience ko libo-libo mga sekretary na ang nasibak. Yung kakilala ko nasibak eh. Tagal na eh. Year 2014, naalala ko pa. Malapit dun sa baryo, dun sa bayan namin. Sinibak siya eh. Bakit? Kasi wala yung abogado, nagnotaryo siya. Utos na abogado yun. Yung naipit yung abogado, sabi ba naman nyo, "Oy, wala ko inuutos dyan Sinibak yun Sibakin ka, umalis ka na rito." Kawawa naman yung sekretary. Wala akong kinalaman dito. Inutusan lang ako ni boss. "Oy, hindi kita inutusan Ubod ng sinungaling eh. Ubod ng sinungaling ng abogado na yun. Kawawa naman. Kung sino naman. Bakit? Pat mo pinayagan na mailagay lahat yung detalye na yan. Pakukuha ko yung kanyang notarial register. Pagka tumama dyan, ibig sabihin sila yung naglagay niyan. Hindi si Gutesa. Hindi ba matatamper yun, Sen? Hindi matatamper yun. Tuloy-tuloy yung number niya. Kasi makikita. pagkatapos ng isang buwan yan, o kung merong ganyan, i-report mo sa RTC na kung saan nakakuha ka ng komisyon. Ayun pala yun. Hindi po pwede yung mga iba dyan, naglalagay sila ng yung mga gustong kumita, meron silang iniiwan na espasyo para yung ganung gusto magpanotaryo, nagkataon na sa araw sa ganung klaseng panahon kailangan, naglalagay sila doon. Post-dated, parang gano'n. Yung mga gano'n, lalo na, alimbawa, yung mga 2 years na ganyan, nahanap ng ganyan. Ay, ngayon, mahigpit ngayon. Kaya
i-report mo yung notarial register mo, makikita mo tuloy-tuloy yan. Opo. Masasabihin ako, yung notarial register ng abogada na yan. Wala alam si Lacson doon. May alam siya doon. Pero dapat yun yung binasabi niya buo, detalyado. Opo. Ibig sabihin, tatama doon sa ginawa nila. Notarial register na. Ibig sabihin, nakuha ni Gutesa yung kanilang notarial register. Imposible yun. Nako, Wala, sir. Takip na tenga niya dyan sila. Kahit anong gawin mo, tatakpan na tenga nila. Ayaw namin maniwala. Kasi nga, amo namin si Romualdez. Ayaw namin maniwala, sir. Kahit gustong-gusto na namin maniwala para sa taong bayan. Pasensya na kayo, taong bayan, ha? Pasensya na kayo, mga nanay, tatay, ha? Dito muna ako kakampi kasi nakaposisyon ako ngayon, eh. Wala akong tinutukoy dyan, ha? Wala akong tinutukoy senador dyan. Kwento ko lang yan. Tsorya ko lang yan. Senaryo ko lang yan. Tuloy natin. Ayokong sisihin si Bonjing. Ayoko malaki utang na loob ko sa pinsan niya. Kasi alyansa ako, nanalo ako, eh. Di ba? Ayoko. Nasa posisyon ako, eh. Sa kapamilya ko, bakit ano mangyari? Kahit, ko po. Baka umuwi sa Amerika, madamay ako. Kakanta yun. Huwag ka na umuwi dyan sa Amerika. Magpabipi ka lang dyan maghapon. Magpabipi dyan. Sabi mo, may sakit ka sa puso. Kaya pag sasabihin, nahuli ka, magmaang-maangan ka, sabi mo, may Alzheimer ka na. Ano nangyayari? Sino ko? Ganon, parang hindi ka lang kumanta. Senaryo lang yun, ha? Kung problema pa pala yung peteche na yun pagka nagkataon. Baka akala niya hindi siya subject to disciplinary action. Oo. Kaya kung sasabihin niya, okay, hindi ko pirma yan. Maaari. Pero ikaw ang nag-facilitate para yung notarial details mo at saka lahat ng nakalagay doon, doc number, page number, book number, walang kinalaman yung Gutesa na yun. Kahit kailan hindi niya makikita at hindi niya alam kung saan niya kukunin yun. Maliban ako, sinabi yung sandali yan, nakugub ang kanyang opisina, no? Imposible naman yun. At halimbawa, Sen, may nakapanood dyan at dyan din nagpanotaryo. At ipakita, dyan ka may nagpapanotaryo, yan talaga pumipirma. Nangyayari yung talagang gagawin natin dyan, kuntal para makita yung katwiran dyan. Yung notarial register, pasasabpi na natin. Ayun. Makikita mo para ko nang nakita. Tatama do sa page number, doc number, page number, book number. Yung tatlong yun. Kasi yung series of, yung year lang yun, madali naman yun, 2025 eh. Isa kasi ipatawag niyo abogado. Ipatawag niyo. Para talaga, yun, ipatawag yung abogado, ipatawag si Bonjing, ipatawag si Curly, ipatawag si Mike Defensor, perfect. Perfect yan. Pag ayaw ng chairman nila yan, ng Blue Ribbon, alam na natin. Okay, maraming salamat. Reaction video nga pala to. Komentary po. Itong isang balita to para sa inyo. May matutunan sana kayo. Isa ating pagtuturo, sari-saring opinion, haka-haka. Maraming salamat po sa inyong lahat.